Mateo chapter 20 verses 20 to 28, ano? At yung nauna kasi, yung first verses dito ay patungkol sa talent, ano? At naalala ko na natakil ko na to, no, na-discuss ko na. At ganoon din yung sa pagpapagaling, no, ng Panginoong Jesus sa dalawang bulag sa last verses, no, ng chapter na ito. So I choose Matthew chapter 20 verses 20 to 28, no, kasi napakahalaga po na matalakay po natin ito. At basahin ko po yung nakasaad po dito. Ang sabi dito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, maiinuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman? Opo, tugon nila. At ang sabi ni Jesus, naranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang ito ay para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. In verse 25, dahil dito pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo ang mga pinuno ng Hintel ang magnagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Panginoon, salamat po sa pagbasa ng iyong mabuting balita, aming pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Lord, mag-usap po kayo sa amin at kumilos sa aming mga puso at dalangin po namin, Lord, na nawa patuloy kang kumilos at mamuna sa bawat isa sa amin. Ang mga salita mo nawa, Lord, ay aming pong maunawaan sa gabi ito, Lord God. Kaya sa iyo po namin, Panginoon, pinagkatiwala ang lahat at kami po iyong gabayan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ang chapter na ito, o yung po binasa ko pong talata kanya, actually napakarami po itong title na pwede po nating makuha. So, depende po sa inyo kung ano po ang bibigyan po ninyo ng diin, no? Dito, base po sa inyong maririnig ngayong gabi, kasi pwede po rito title yung The Ambitious Mother, no? Pwede rin rito yung The True Greatness, at yung ating pong bibigyan ngayon ng emphasis o ng diin is yung servant leadership. Okay? Gusto ko lang po i-summary ito pong talata na ito. Ito po ay present ni Jesus na aral sa kanyang mga alagad, yun pong servant leadership. At ito po ay contrast doon sa earthly ambition na kung saan ay minodel ng ating Panginoong Jesucristo, yun pong tinatawag na selfless service. Okay? At dito ay pinaliwanag ng Panginoong Jesus ng totoong dakila sa kaharian ng Diyos ay makikita sa paglilingkod sa ibang tao at hindi sa pamamagitan ng paghahangad ng mataas na posisyon ng kapangyarihan at otoridad. Okay? And ito po ay kontra doon sa worldly view ng pagiging ng leadership na kung saan ay kasama dito yung pagiging mas mataas o pagiging mas makapangyarihan, no, sa ibang tao. At dito ay binigyang emphasis, no, ng Panginoong Jesus na sabi niya, maging ang anak ng tao ay pumarito sa sanlibutan hindi para maglingkod, kundi
upang hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod, no? So, bibigyan po natin ng diin ito pong servant leadership, no, sa gabing ito. Now, ito pong ina, no, ni James at saka ni John or Santiago at Juan ay lumapit kay Jesus at ito po ay lumuhod, no, sa harapan ng Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Okay? Makikita natin dito na matindi yung ambisyon ng ina ni Juan at ni Santiago. Bakit? Bakit matindi at napakataas na kanyang ambisyon? Dahil yung kanyang request kay Jesus para sa kanyang dalawang anak ay yung magkaroon ng mataas na posisyon. Okay? Sa kaharian ng Diyos. Mataas na posisyon, isa sa kanan at isa sa kaliwa. No? Kanang kamay at kaliwang kamay ng Panginoon. Ano? So, bakit nga ba natin sinasabing mataas yung kanyang ambisyon? Sapagkat ito pong ambisyon na ito ng ina, no, ng dalawang disciple ni Jesus ay na-misunderstood po nila kung ano ang kahulugan ng Kingdom of God. Na-misunderstood niya. Okay? Maging ng kanyang mga disciples at yung kanilang mga mahal sa buhay, ang pagiging, ang kingdom na sinasabi dito sa kanilang pagkaunawa ay yung pong worldly terms na kung saan ay nag-expect sila ng mataas na posisyon at ito po ay yung pagkakaroon ng power and authority over the people. Okay? Kumbaga, parang andyan yung hari, kanang kamay ng hari, at saka kaliwang assistant pa, no? Mayroon ng assistant yung hari, may assistant pa. Okay? Naunawaan natin, nakuha po natin. So, ibig sabihin, sila po ay siya, ang nanay na ito, ay naghahangad ng pinakapataas, no, na pangarap para sa kanyang mga anak. Ngunit, mali po ang kanyang pagkaunawa doon po sa sinasabing paghahari ng ating Panginoon. Ano? At mga kapatid, wala pong masama na ang magulang ay mangarap para sa kanyang mga anak. In fact, yun po pinakamagandang makita sa isang magulang na mayroon siyang mataas na pangarap sa kanyang mga anak. Okay? Sabi nga ng Proverbs, chapter 17, verse 6, no? Children are a crown. No? Sila yung mga bata, yung mga anak ay crown ng mga magulang. Karangalan. No? So, ano pong ibig sabihin ng karangalan? Kapag ang mga anak ay sumusunod sa pamantayan at kalooban ng ating Panginoon, ang mga anak na ito ay magbibigay ng parangal o karangalan sa kanyang mga magulang. Okay? At yun yung gustong makita ng mga magulang. Yun yung nais ng mga magulang na tahakin ng kanilang mga anak. Yung makapagbigay sila ng karangalan in the future. Pero hindi lamang yung sinasabi ng Proverbs ay hindi lamang yung karangalan na magkaroon ng mataas na posisyon. Kundi yung pagkakaroon ng tabanan na takot ng mga anak sa ating Panginoon at mamuhay ang mga anak ayon sa kalooban ng ating Panginoon ay isang karangalan na yan sa mga magulang. Pero yung sinasabi dito na ambisyon nitong nanay, no, ni James at ni John, ay yung pagkakaroon ng
mataas na posisyon na kung saan pagka sila ay yung kanyang paniniwala na kapag nailuklok na ang Panginoong Hesus sa kanyang trono, ang kanyang mga anak na magiging kanang kamay at kaliwang kamay ay mataas na rin ang kanilang posisyon sa lipunan. Okay? Katulad po ng nasa gobyerno po natin ngayon. Ano? Pagka sumikat ang anak, siyempre sikat na rin ang mga magulang. Ano ba? Si Manny Pacquiao, di ba? Nung sumikat si Manny Pacquiao, sumikat din si Mami D. Di ba? Yung dating nanay Junisha, ngayon naging Mami D na, naging sosyal na ang tawag sa kanya. Okay? So, yun po yung sinasabi dito na ambition, no, ng isang ina. Na misunderstood niya, yun pong kaharian ng Diyos. Naakala niya yung pagkaghari ng Panginoong Hesus ay kasama yung kanyang mga anak na maghahari din sa mundo. Ano? Pagka isang anak ay nagiging karangalan, ay makikita sa kanya yung blessing at yung pagpapala ng Panginoon at yung karangalan din sa kanyang mga magulang. Pero anong sabi nito ni Jesus doon sa sagot, no, sa kanyang sa tanong ng nanay ni John at ni Santiago? Ano ang kanyang sagot? No? Sa verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Ano? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. So, makita natin dito na binigyan ni Jesus ng diin yung ambition at yung paglilingkod. Yung paglilingkod sa tao. Ito pong passage na ito ay kung saan ginamit ng Panginoon na isang opportunity para turuan ang kanyang mga alagad na ang tunay na dakila sa kanyang kaharian ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan at otoridad o isang pribilehiyo, subalit ito ay makikita sa paglilingkod sa ibang tao. Binigyan niya rito ng diin itong pagiging yung pagkakaroon ng servant leadership na kung saan ang nais ng mga ng ina, no, ni Santiago at ni John ay yung pong worldly understanding of leadership na kung saan ay maghari lamang sa tao. Gusto lamang maghari-harian. Gusto lamang maging bossing. Yun ang nais nila. But Jesus said na siya ay pumarito sa sanlibutan ito hindi para paglingkuran, kundi siya ay para maglingkod. So, dito pinakita ng Panginoong Jesus yung humility and sacrifice. Ang tunay na dakila, according to Jesus, is found in humility and willingness to serve others, and even to the point of sacrifice. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo naunawaan ang hinihingi nyo. Para gusto sabihin ni Jesus sa kanila, nakahanda ba kayo magsakripisyo para sa ibang tao? Nakahanda ba kayo magsakripisyo at ibigay ang sarili mong buhay para sa iyong kapwa, para sa tao? Yun ang nais sabihin ng Panginoong Jesus. Dahil maging ang sarili niyang buhay at yung kanyang ministeryo ay nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba. Ang pagiging dakila sa mundong ito ay hindi sa pamagitan ng posisyon, but sa relasyon.
sa tao. It is not found in a position but in a relationship. Kaya yung passage na ito ay patuloy na naghahamon sa mga disciples ni Jesus at maging sa bawat isa sa atin na atin pong pakaisipin mabuti ang patungkol po sa pagiging leader. Ang pagiging leader at pamumuna sa lahat ng uri ng anumang samahan ay hindi sa pamamagitan ng pagkaunawa na mas mataas ka sa ibang tao at sila ay mas mababa sa iyo, and then parang utos-utusan na lamang sila at kung ano ang sinasabi mo ay yun na ang dapat na masunod. Naunawaan natin? Yun ang ipinapaunawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pag-aalagad maging sa bawat isa sa atin. Dahil marami po mga leader ngayon na kung saan para sa kanila, kung ano ang kanilang sinasabi, yun ay batas. Wala nang karapatan yung iba na mag-disagree. Dapat susunod na kaagad sila kung ano yung sinabi ng leader na ito. Hindi nabibigyan ng pagkakataon yung ibang tao na suggest ng mga bagay na dapat na gawin. Sabi ng Panginoong Jesus, ang pagiging leader ay hindi posisyon, kundi ito ay relasyon. Hello? Relasyon ang pagiging leader. Ibig sabihin, lahat tayo pwede maging leader. Pwede tayo maging leader. At ipakita natin yung pinakamagandang relasyon, pakikitungo natin sa ating kapwa. Our willingness and humility to serve others para paglingkuran ang ibang tao. At binigyan ng Panginoong Jesus ng diin dito yung misyon ng anak ng tao. Ang sabi niya, siya ay naparito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Ibig sabihin, maging ang Panginoong Jesus, meron siyang misyon. At ano po ang misyon niya? Ang misyon niya ay ang tao po, dapat ang tao ay manumbalik sa Diyos. At ito po ang kanyang ginawa. More than 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. Hindi siya nagtayo ng panibagong relihiyon. Nagtatag siya ng magandang relasyon sa tao. Para ang tao ay bumalik sa ating Panginoong Diyos. Bumalik sa ating Panginoon. So, church, mga kapatid, sa gabing ito, tayo po ay magiging dakila kung tayo po ay nakahanda na maglingkod sa iba. At maglingkod sa ating Panginoon. Yan lamang po ang mensahe ng ating Panginoon na nais niyang iwanan sa atin sa gabi ito. Servant leadership means humility and willingness to serve others, even to the point of sacrifice. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.